Kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang kabiguan ni Congressman Leandro Leviste na tuparin ang solar commitment sa gobyerno. Dapat anyang maimbestigahan ang nauna nang iniulat ng bilyonaryo na pag-abandona ni Leviste sa ilang proyekto. Maraming isyung kailangang sagutin si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Ito ang giit ni Palace Press Officer Claire Castro sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Anya, kailangang imbestigahan ang pag-abandona ng kumpanya ni Leviste sa 7 solar projects. Una nang ibinunyag ng bilyonaryo na itinigil ng Solar para sa Bayan o SPBC ang mga proyekto noong 2022, 3 taon matapos makakuha ng congressional franchise. Sinubukan silang i-donate ni Leviste sa mga LGU pero wala umanong tumanggap. We have to look into whether there is bad faith, whether there's conspiracy in the creation of these lots of companies. What's the purpose of doing that? Siguro dapat yun na makita di ba? Kasi sinasabi ni Ombudsman Rimulya, nag-create ng kumpanya para ma-spin off. Bakit ang dami agad kontrata na ibigay sa'yo na tapos hindi mo pala kayang i-fulfill? Pinabulaanan din ni Castro ang naunang pahayag sa atin ni Leviste na may batas noong 2022 na nag-supersede sa Republic Act 11357 o ang franchise law para sa SPBC. Ang tinutukoy ni Leviste ay ang Republic Act 11646 o ang Microgrid Systems Act. Nagkataon lang po itong Republic Act 11646, January 21, 2022, mas nabigyan lang po, na-expand po siya, hindi itong particular na franchise, na-expand po ito para mabigyan pa po ang mga investors ng kalayaan na mag-invest sa microgrids. Dito po sa Republic Act 11646, there is no provision regarding the right of eminent domain. So doon po sa bagong batas na sinasabi, wala pong right of eminent domain. Doon po sa batas niya, marami pong rights dito, may right of eminent domain at marami pong obligasyon dito na wala po doon sa obligasyon sa RA 11646. Kaya ayon kay Castro, valid at existing pa rin ang SPBC franchise law. At dahil dito, dapat anyang sinabihan ni Leviste ang Kongreso nang isinara nito ang kumpanya noong 2022. If he had any problem with the implementation or the issuance of the IRR, yung implementing rules and regulations, he should have reported that kasi meron siya annual report sa Congress. So, required yun nasa batas yun Ipinaliwanag din ni Castro ang epekto ng kabiguan ni Leviste na tuparin ang mga pangako sa gobyerno. Yung reason na hindi ka, because of the red tape and lack of IRR, taliwas po siya dun sa binigay sa franchise And at the same time, sabi nga ni si Secretary Sharon, parang 12,000 families ang naapektuhan nito because hindi ka nakapag-deliver. Na kung nabigay sa mas reliable company, mas maaasahan na kumpanya, baka natupad na to yung balak na magbigay talaga ng liwanag sa ating mamamayan. Una na ring sinabi ni Leviste na sinara ang SPBC dahil nalugi ito. Yung Meralco Gen, handled by Mr. Manny Pangilinan, wala naman siyang problema Di ba? Hindi niya problema yung IRR. Hindi niya problema yung sinasabing red tape. At ang sabi ni Secretary Sharon, successful siya. Kasi hinawakan ng MGen, ng Meralco Gen. So bakit yung hinahawakan niya, yun ang tanong ni Secretary Sharon, bakit yung hinahawakan na natira sa'yo talaga? Bakit hindi naging successful? Anong meron? Nasorpresa rin daw si Castro nang i-single out siya umano ng kongresista. Kasunod ito ng pagsasampa ni Leviste ng civil libel complaint dahil sa mga pahayag ni Castro hinggil sa kanyang kumpanya. I do not want naman to say that you should file a case against Ombudsman Rimulya, but the source of this is Ombudsman Rimulya, and I was just making a reaction in my video. I don't know kung meron silang agenda na parang makikita mo lahat ngayon ng mga kaalyado, they want me out.
They want me to be removed from the as palace press officer. Pansinin mo, parang ganun talaga ngayon yung kanilang naratibo eh.